Si Pedro Ferraz ang uri ng tao na naguutos ng paggalang sa tunog lamang ng kanyang mga yapak. Ang milyonaryo na byudo, may-ari ng isang higanting teknolohiya na papaligiran ng mga parangal at numero, ngunit walang laman sa loob. Simula nung araw na siya umalis si Camila, noong isilang si Antonella, ikinulong niya ang sarili sa isang tahimik na mundo kung saan ang pagmamahal ay napalitan ng mahigpit na gawain at malamig na pader. Ito ay ang klasikong larawan ng isang malamig na lalaking natutong magmahal, ngunit hindi pa rin alam na ang pag-ibig na ito ay babalik. Habang lumalago ang kanyang kumpanya, nalanta si Pedro. Antonella, kanyang anak na walang ina, ay pinalaki ng mga pansamantalang yaya at mamahaling laruan, ngunit walang pumupuno sa espasyo ng pagpindot, pakikinig, ng koneksyon. Ito ay isang mag-isa sa papel, ngunit malayo sa pagsasanay. Ang kakulangan ng tunay na koneksyon ay naging dahilan upang siya ay lalong hindi ma-access. Ang nakakaantig na drama ng pamilya ay wala sa mga headline, ngunit sa pagitan ng mga linya ng kanyang buhay. At sa senaryo na ito na pagpasyahan ng buhay na bumulong, may oras pa emosyonal na pagpapagaling, ngunit makikinig ba siya? Kung natutuwa ka na sa kwentong ito, mag-subscribe sa channel ngayon at mag-iwan ng komento sa iyong mga saloobin sa ngayon. Makakatulong ito sa amin na magdala sa iyo ng mas kapanapanabik na mga kwentong tulad nito. Ang listahan ng mga yaya na pinaalis ni Pedro ay tila isang lihim na dosye. Walang sino man sa kanila ang lumaban sa kanyang di nakikitang pagsubok. Ang humihiling ng imposible ang pumalit kay Camila, ngunit nagbabago ang nakagawian kapag siya, pagod at wala, ay iniwan ang responsibilidad sa mga kamay ni Valeria. At ganyan pumasok si Marina sa eksena. May suot na backpack, matigas na titig at katahimikan na hindi humihingi ng pahintulot na magpahanga. Siya ay ang bagong yaya, pero parang may iba pa. Naramdaman agad ito ni Valeria. May kakaiba si Marina. Hindi ito tungkol sa kanyang resume, tungkol ito sa kanyang presensya. Siya ang uri ng babae na hindi kailangang magsalita ng malakas para marinig. Ang bahay na bumagsak sa katahimikan ng kawalan, halos hindi alam ito, ngunit ito ay nakatanggap lamang ang yaya na magbabago ng lahat. At kahit walang karangyaan o mga pangako, ang unang hakbang na iyon ay magiging simula ng akapanapanabik na kwento na ginawa ng mga hindi inaasahang pagtatagpo, pinipigilang mga sulyap at isang pagbabagong tanging oras lamang ang magbubunyag. Hindi si Antonella ang tipong madaling sumuko. Pagkatapos ng napakaraming palitan, mabilis siyang natutong magtayo ng mga pader. Ngunit nang makita niya si Marina sa unang pagkakataon, hindi na niya kailangan ng mga salita. Ang koneksyon ay tahimik, ngunit malakas. Sa isang simpleng, "Pwede ba akong maupo sa iyo?" Nanalo si Marina ng higit pa sa espasyo sa karpet. Nakapasok siya sa isang maliit na puso na humiling lamang ng isang tunay na presensya. Ito ang simula ng tunay na emosyonal na bono na binuo sa bilis ng batang babae, nang walang pagmamadali, nang walang pagpapataw. Sa mga sumunod na araw, ang bagong yaya hindi niya sinubukang kumuha ng masyadong maraming espasyo. Nagbasa siya ng mga libro sa sahig, niluto kasama ni Antonella, tumawa ng mahina. Inalok niya ang hindi na alam ni Pedro, pagmamahal na walang hinihingi, atensyon ng walang paghuhusga. Doon, sa parang bata na universo, ang isa sa pinakamagandang anyo ng muling pagkakaugnay ng pamilya. Habang si Pedro ay nanatiling malayo, may isang bagay sa loob ng kanyang anak na babae na nagsimulang mamulaklak. At si Marina, unti-unti, ipinakita iyon ng pag-ibig na nagpapagaling maaaring itago ang sarili bilang pagiging simple. Sa kabila ng karagatan, pinanatili ni Pedro ang ugali na kontrolin ang lahat kahit sa malayo. Ang kanyang mga mensahe ay palaging layunin. Kumakain ba si Antonella ng maayos? Natulog ba siya ng mag-isa? Nagtanong ba siya tungkol sa akin? Ngunit ang tugon ni Valeria
ay nagsimulang dumating na may higit sa malamig na data. Inilarawan niya ang mga simpleng eksena. Nagluluto si Marina para sa dalaga, nagpipintura silang dalawa sa sahig, nagpipigil ng tawa sa sala, maliit na detalye. Pero ano nanginginig ang depensa ng isang malamig na lalaki na nagsisimula na namang magparamdam. Ang mga salitang iyon na dati ay tila nakagawian, ngayon ay umalingaw-ngaw sa ibang paraan. Para bang hindi namamalayan, hinihila pabalik si Pedro, hindi sa sakit ng nakaraan, kundi sa buhay na nangyayari nang wala siya. Ang bagong yaya sa kanyang mahinahon at matatag na ugali. Hindi lamang inalagaan si Antonella, ginising niya ang inakala niyang nakabaon. At doon, kahit hindi nakikita ng sarili niyang mga mata, nagsimulang maunawaan yon ni Pedro ang muling itinayong pamilya na akala niyang imposible ay nabubuo doon sa harapan niya, sa sala ng sarili niyang bahay. Bumalik si Pedro nang walang pasabi. Kinansela nila ang kanyang huling pagpupulong sa Lisbon at siya sa udyok ay sumakay sa unang paglipad. Nang buksan niya ang pinto sa penthouse, inaasahan niya ang katahimikan gaya ng dati. Ngunit natagpuan niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi narinig, pagtawa. Tawa ng tawa si Antonella, pinahiran ng tsokolate ang mukha, nakaupo sa counter ng kusina. Sa tabi niya, nag-improve si Marina ng cake na may harina sa kanyang apron at clumsy spatula. Dinisarmahan ng simpleng imaheng iyon ang lahat. Nanginginig ang puso niya. Ito ay hilaw, hindi na filter na pagmamahal. Saglit lang, nanood lang siya, hindi gumagalaw. Naantig sa isang eksena na tila isang bagay sa isang pelikula, ngunit ang kanyang buhay, ang ibinaon niya, ang kakayahang makaramdam, ngumiti, magnanais na naroon ay muling lumitaw nang hindi humihingi ng pahintulot. Ang biyudang milyonaryo na laging natatakpan ng mga nakagawian at mga pader ay tinawid ng init na hindi nagmumula sa oven. Nagmula ito sa presensya, mula sa yaya na nagpabago ng lahat. Hindi siya agad nagsalita, pero alam ko kaagad. Iyon pagmamahal pagkatapos ng pagkawala ito ay hindi isang pagkakanulo ng memorya. Ito ay isang bagong simula. Hindi kinailangan ni Marina na baguhin ang palamuti ng bahay para mabago ito. Kinailangan na lang niyang maglatag ng harina sa counter, mag-iwan ng kandilang nakasindi sa hapunan, at makinig ng mabuti kay Antonella. Unti-unti, ang maluho at tahimik na kapaligiran ay nagsimulang makakuha ng mga tunog, amoy ng simpleng pagkain at mga kulay ng pagkabata. Pinagmamasdan ni Pedro ang lahat mula sa malayo. Sinusubukang maunawaan kung ano ang kanyang nararamdaman. May kakaiba, isang pakiramdam na parehong nakakabahala at maganda sa parehong oras. Parang humihinga na naman ang bahay. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakikinig sa pagtawa ng kanyang anak, sa magaang yabag ni Marina, sa lagaslas ng mga pinggan. Lahat ay bago at pamilyar. Ang solo father na nabuhay sa autopilot sa loob ng maraming taon ay nagsimulang makaramdam, pakiramdam talaga. At ito ay nakakabahala sa kanya. Paanong ang isang tao, napaka-ordinaryo sa labas ng mundo, ay magdulot ng revolusyon mula sa loob? Ang totoo niyang pagkakasundo sa nakaraan minsan, hindi ito nagsisimula sa therapy, ngunit sa isang simpleng kilos, tulad ng mainit na tsaa o isang kwentong bago matulog. At si Pedro, nang hindi alam kung paano, ay nabubuhay na isang kwento ng mga bagong simula. Nang gabing iyon, ang hapunan ay kanin, gulay at inihaw na isda na amoy bahay ni Lola. Sa gitna ng mesa, may nakasinding kandila. Simple, ngunit magiliw. Naalala ni Marina na huwag gumamit ng cilantro dahil sinabi ni Valeria na hindi niya ito gusto. Isang hangal na detalye? Siguro. Ngunit sa isang tahanan kung saan ang lahat ay napaka-impersonal, ang maliit na kilos na ito ay may bigat ng isang yakap. Si Pedro, nang walang sinasabi, ay nakaramdam ng kabog sa kanyang dibdib.
Iyon ang namiss niya kahit na hindi niya alam ng invisible touch of care. Ang mga kilos na ito, halos hindi mahahalata, ay nagsimulang ulitin. Isang tsaa sa tamang oras, isang drawing sa refrigerator na ginawa ni Antonella kasama ang 3 tao. Isa sa kanila ay siya. Mga maliliit na eksena na muling nag-configure ng tanawin ng bahay at ng puso. Napagtanto iyon ni Pedro ang bagong yaya. Nang hindi sinalakay ang espasyo nito, ay sinakop na ang mga bahagi nito na matagal nang walang laman. Ito ay isang hindi inaasahang pag-iibigan, ngunit nagsimula ito tulad ng lahat ng tunay na pag-ibig, sa isang tingin, sa pakikinig, sa presensya, at sa katahimikan sa pagitan nila may sumigaw, "Hindi ka na nag-iisa." Madaling araw na nang madatnan ni Pedro na napailing sa bangungot, si Marina sa sopa na may hawak na libro sa kanyang kandungan. Nang walang anumang formalidad, umupo siya sa tabi niya at nagtapat. May mga araw na sa tingin ko ay hindi ako ipinanganak para dito. Para maging isang ama, hindi siya naghahanap ng payo. Kailangan lang niyang marinig at naintindihan naman ni Marina. Nang hindi sinusubukang ayusin ang anumang bagay, mahinahon niyang sinabi, hindi kailangan ni Antonella ng perpektong ama. Kailangan niya na naroroon ka. Ang simpleng pananalita na iyon ay parang balsamo sa pusong may kalyo. Ang biyudang milyonaryo, sanay na kontrolin ang lahat, nadama na nawala sa hindi niya makalkula, pag-ibig, kalungkutan, pagkakasala. Ngunit si Marina, sa kanyang hindi mapagpanggap na empatiya, ay hindi sinubukang burahin ang kanyang sakit. Ibinahagi lamang niya ang pasanin. Ang palitan na ito, sa pagitan ng dalawang may peklat na matatanda, ay nagtanim ng mga binhi ng isang bagay na mas malaki, emosyonal na pagpapagaling, muling pagkakakonekta sa ngayon, dahil kung minsan ang pinakadakilang patunay ng pagmamahal ay hindi nag-aalok ng mga sagot, ngunit nananatili kahit na ang ibang tao ay nahuhulog. Ang ika-5 birthday party ni Antonella ay tila perpekto, makulay na cake, mga kaibigan mula sa paaralan, malambot na musika at Marina ang pag-coordinate ng lahat ng madali. Si Pedro, engkantado, nakamasid sa malayo, hanggang sa dumating si Renato. Ang dating kaibigan ni Marina, isang nurse, mabait at nakangiti. Isang simpleng regalo sa kanyang mga kamay, isang mapagmahal na yakap at madaling pagtawa. At doon tumigil si Pedro. Isang kakaibang kakulangan sa ginhawa ang lumaki sa kanyang dibdib. Ito ay selos. Sa unang pagkakataon, hindi lang siya ang sentro ng koneksyong iyon. Sinubukan itong itago ni Pedro, ngunit hindi niya magawa. Umakyat siya sa itaas, nagkulong sa kanyang opisina, nag-iisip ng isang bagay na hindi man lang niya masabi. Nang sinundan siya ni Marina, diretso ang usapan. "Nagseselos ka ba?" Hindi niya itinanggi. Umiwas lang siya ng tingin. Na-disconcerted siya. Kasi ganitong uri ng nakakaantig na drama ng pamilya, hindi niya ito kinaya. Ang totoo ay si Marina ay naging higit pa sa isang yaya. Siya ay isang buhay na presensya sa kanyang buhay. At ngayon ay kailangan niyang magpasya kung ipaglalaban niya ito o hahayaan itong mawala muli. Si Marina ay hindi isa sa matalo sa paligid ng bush. Sa mahinahong katatagan, hinarap niya si Pedro. "Narito ako dahil pinili kong maging, hindi dahil tinanggal ko kung sino ako bago ka." Direkta siya, walang drama. Hindi siya isang blangkong pahina na handang isulat muli. Nagkaroon siya ng nakaraan, mga kaibigan, mga peklat, at lahat ng iyon ay bahagi ng nagpagaling sa kanya. Ang simpleng babae na tila maingat ay nagpakita ng lakas ng isang taong alam kung ano ang katumbas ng halaga at kung ano ang hindi na niya tinanggap na makipag-ayos. Si Pedro, na nalilito pa rin sa sarili niyang damdamin, ay nakakita ng salamin doon. Napagtanto niya na hindi sapat ang pakiramdam. Kailangan ng lakas ng loob para manatili, upang bumuo. Hindi interesado si Marina na puna ng isang walang laman, ngunit sa halip sa pamumuhay ng isang bagay na totoo, na may presensya at katotohanan.
Mula sa sandaling iyon, naunawaan niya kung gusto niyang magpatuloy ang kwentong iyon, kailangan niyang lumago. Kasi ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangailangan ng isa na mapawalang bisa. Ito ay nagdaragdag sa isa pa. At sa sandaling iyon, nagsimulang makita ni Pedro ang babaeng katabi niya. Para talaga, ang halik ay nangyari na parang biglaang nagmamadali, puno ng pag-aalinlangan, pagsuko at mga katahimikan na nagsalita ng husto. Ito ay totoo, matindi, puno ng mga alaala ng kung ano ang maaaring mangyari at kung ano pa rin ang nakakatakot sa kanya. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang matandang Pedro, umatras, nakapangangatwiran, napapadpad. Humiwalay siya, natatakot na ang lahat ay pangangailangan o kalituhan lamang. At si Marina, sa kabila ng pagiling, ay hindi humingi ng kasagutan. Naiintindihan niya yun isang pag-ibig na ipinanganak ng takot ay hindi yumayabong. Kinabukasan, inimpake niya ang kanyang backpack at umakyat sa kanyang opisina nang hindi mapakali. Ayokong maging isang pagdududa sa iyong buhay, sabi niya. Ito ang paraan niya para mapangalagaan ang dignidad na mayroon pa rin siya. Ang yaya na nagpabago ng lahat gayon, siya ay lumalayo upang hindi maging anino ng isang sirang kwento. Sinubukan siyang hawakan ni Pedro ng mga salita, ngunit huli na ang lahat at si Marina na may mabigat na puso ay umalis. Hindi dahil sa kawalan ng pakiramdam, kundi para sa maunawaan na ang pagsisimula muli ay nangangailangan ng katumbasan. Ang pag-alis ni Marina ay parang pinatay ang sound system sa bahay. Ang katahimikan na kanina ay komportable para kay Pedro ay hindi na makayanan. Araw-araw siyang tinatanong ni Antonella. Sa ikatlong araw, umiyak siya sa pagtulog. Umupo si Pedro sa gilid ng higaan ng kanyang anak, naramdaman ang bigat ng kawalan sa ibang paraan. Hindi lang ang kawalan ni Marina, kundi ang kawalan ng lahat ng dala niya. Joy, affective na gawain, pag-asa. Ang bahay na kanina ay mainit ay naging malamig na naman. Sinubukan ni Pedro na kumbinsihin ang kanyang sarili na mas mabuti sa ganitong paraan, na ang pagdistansya sa kanyang sarili ay mas ligtas. Pero hindi na ako nakatulog. Ang upuan ni Marina walang laman sa mesa. Ang tunog ng kanyang boses wala sa mga pasilyo. Na-miss niya ang lahat, ang mga simpleng usapan, ang amoy ng cake, ang paraan ng pagtiklop niya sa kumot ni Antonella. Ang pagbabago sa pamamagitan ng pag-ibig ay nangyari, ngunit napagtanto niya lamang ito nang siya ay naiwan nang wala ito. Ngayon, huli na o baka hindi. Si Valeria, na laging maingat na nagmamasid sa lahat, ay hindi na makaimik. Nang makita niyang nakatitig si Pedro sa larawan ni Antonella, sinabi niya, "Si Marina ay isang sariwang hangin sa bahay na ito, Pedro, at hinayaan mong tumakas ang hanging iyon. Ito ay hindi isang akusasyon, ito ay isang pagmamasid. Ilang taon na niyang kilala ang kanyang amo, at hindi pa niya ito nakitang kasing buhay niya noong mga araw nila ni Marina. Ito ay hindi tungkol sa labis na pagnanasa, ito ay tungkol sa kapayapaan, tungkol sa pag-aari, tungkol sa pagpapagaling ng kalungkutan." Hindi agad nakasagot si Pedro, ngunit ang mga salitang iyon ay nananatili sa kanya. Tahimik siya buong maghapon. Nirepaso niya ang mga lumang mensahe. Naramdaman niya ang kahungkagan na dati niyang inaakala na ligtas na ngayon ay nagiging suffocate na. Naintindihan niya sa unang pagkakataon, iyon ang pinakamalaking pagkakamali ay hindi pakiramdam. Ito ay pagpapanggap na hindi nararamdaman. At ang pagpapaubaya kay Marina ay marahil ay hindi lamang sa kanya, ngunit sa pagkakataong iyon muling buuin ang isang pamilya tunay. Hindi perpekto, oo, ngunit totoo. Bago sumikat ang araw ay nasa sasakyan na si Pedro. Nagmaneho siya sa mga walang laman na kalye hanggang sa marating niya ang simpleng lugar na binanggit ni Marina. Nang makita niya ang mga baluktot na halamang nakapaso sa balkonahe at ang bisikleta ng isang bata na nakasandal sa dingding, alam niyang nasa tamang lugar siya. Nang buksan niya ang pinto,
Nagulat at nakayapak. Direktang sinabi niya, "I didn't come on impulse. I came by choice." Hindi na siya ang malamig na tao na nagtago ng kanyang damdamin. Siya ay isang taong handang buuin muli ang sarili. Sinabi sa kanya ni Pedro ang lahat tungkol sa takot, pananabik, kung gaano siya na-miss. Ayaw daw niyang maalala siya ni Antonella bilang face, na ayaw na niyang magpanggap na mahal niya siya. Si Marina, na nakabantay pa rin sa puso, ay nakinig sa bawat salita. Hanggang sa lumitaw si Antonella na inaantok at tumakbo sa mga bisig ng kanyang ama. Tumingin siya kay Marina at sinabing, "Kung sasama tayo, babalik ako." At sa sandaling iyon naganap ang muling pagkakaugnay ng pamilya. Hindi tulad ng dati, ngunit parang bagong simula, parang katotohanan. Hindi gumawa ng rehearsed speech si Pedro. He said with a choked but firm voice, "Mahal kita. I don't know if I'll always get it right, but I want to learn from you in our time." Ito ay isang tunay na pagsuko na walang pagmamataas o pagiging perpekto. Isang lalaking dating nasira ng pagkawala ngayon ay handang buuing muli ng may pag-iingat. At si Marina, na may luha sa kanyang mga mata, ay tumugon sa isang bagay na mas makapangyarihan kaysa sa anumang pangako. "Kung tayo ay magsasama-sama, babalik ako. Wala nang yaya o amo." Nagkaroon ng malay tao na pagpipilian upang makilala bilang mga tao. Nasaktan, oo, ngunit bukas sa pag-ibig. Ito ang totoong kwento ng isang bagong simula, isang pamilyang itinayong muli, hindi para sa kaginhawahan, kundi para sa pagmamahal, para sa lakas ng loob, para sa desisyon na manatili kahit na alam na ang kalsada ay magkakaroon ng mga kurba. Dahil kung minsan, ang pinakamalalim na pag-ibig ay ipinanganak hindi mula sa pagiging perpekto, ngunit mula sa pagpayag na pangalagaan ang mga bitak ng isa't isa ng may pasensya. Ang bahay ay hindi na pareho. Tahimik pa rin ito, ngunit ngayon ay may ibang tunog, ang tunog ng kapayapaan. Tumakbo si Antonella sa mga pasilyo na nakasuot ng butterfly dress, habang si Marina naman ang nag-aayos ng coffee table. Pinanood ni Pedro ang lahat na may nahihiyang ngiti. Ito ay hindi isang fairy tale, ngunit ito ay totoo. At kung minsan iyon ay mas nagkakahalaga, magkasama sila, may mga takot, may mga kapintasan, ngunit may bagong pagkakataon na maging isang pamilya. Walang nangako na magiging madali ito, ngunit may presensya. Nagkaroon ng pagmamahal, nagkaroon ng emosyonal na pagpapagaling na nangyayari sa maliliit na aksyon. Iyon ang uri ng pagbabagong hindi mo makikita mula sa labas, ngunit nararamdaman mo sa hitsura, sa pag-aalaga, sa komportabling katahimikan, sa pagitan ng dalawang taong pinili ang isa't isa. Isang nakakaantig na kwento, gawa sa sakit at muling pagsilang. Isang paalala na ang pag-ibig ay hindi kailangang maging perpekto. Ito ay dapat totoo. Ilang beses na bang inilagay ng buhay ang mga taong tila simple, ngunit sino ang may kapangyarihang baguhin ang lahat? At naranasan mo na bang dahil sa takot o pagmamalaki, hinayaan mo ang isang taong gusto lang lumayo? Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang balo na milyonaryo, isang bagong yaya o isang anak na walang ina. Ito ay tungkol sa ating lahat, tungkol sa kung gaano tayo nagdadala ng hindi gumaling na sakit at kung paano ang tunay na pag-ibig, kahit na ito ay dumating ng hindi inaasahan, ay maaaring maging tulay sa pagitan ng kung ano tayo noon at kung ano ang maaari pa nating maging. Ngayon, tinatanong kita, naranasan mo na ba ang isang pag-ibig na nagpagaling sa iyo ng isang bagay na tila walang lunas? Kailan huling beses na binago ng isang simpleng tao ang buong buhay mo? Kung ang kwentong ito ay naantig din sa iyo, mag-subscribe sa channel, i-on ang mga notification at iwanan ang iyong komento sa ibaba. Ang iyong pakikilahok ay hindi lamang nakakatulong sa nilalamang ito na maabot ang mas maraming tao, ngunit nagbibigay din ng inspirasyon
sa iba pang magagandang kwento na mabuhay. At sino ang nakakaalam, ang susunod na kwento na sasabihin namin dito ay maaaring hindi sa iyo.